Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang record ng Pilipinas na kung saan top 1 tayo palagi sa buong mundo. So depende yan. Top 1 ba sa pagiging mabuti o top 1 sa pagiging masama? Sorry na lang. Ito, top 1 tayo sa pagiging worst o masama. Okay, dito may post si John Abines. Ang basis niya is post din ng Pera Files. Another top 1 record for the Philippines. Ito, ang narrating dito is world's most delayed airports for 2024. So, ang nangunguna dito is Manila Ninoy Aquino International Airport. Ang rating niya is 48. Hindi ko masyadong 48% ang kanyang, kasi may rating eh. Medyo maliit. Paano ko mapalakihan ha? Yun. 48.0% yung delayed Basta may rating. So, pinakamataas is Ninoy Aquino International Airport. That's worst. Okay, pangalawa, sa Keflavik International Airport sa Iceland. Ang rating niya is 45.3%. The higher the rating, the worst. Pangatlo, Kotoka International Airport in Ghana, 42.9%. Pang-apat is Jeddah King Abdulaziz International Airport in Saudi Arabia, 42.7%. Then Jakarta Soekarno-Hatta International Airport in Indonesia, pang-lima na ni, 41.2%. Pang-anim, Rio de Janeiro International Airport in Brazil, 40.3%. Okay, ang number 7, Kuala Lumpur International Airport, 39.9%. And then pang-walo, Lisbon International Airport sa Portugal. Pang-siyam is Jomo International Airport in Kenya. And number 10, Delhi Gandhi International Airport in India. So yun po ang top 10 world's most delayed airport in the world for 2024. Tinignan ko nag-research ako, Noong 2023, ang number 1 world's delayed airport is Larnaca International Airport in Cyprus, 50.63%. Pangalawa, ang Manila International Airport, 48.46%. So, sunod-sunod. Maintain natin yung top 1, top 2. Last year, top 2 most delayed airport tayo. Ngayon, nagiging number 1 na. Yun po ang record ng Pilipinas sa bagong Pilipinas. May isa pang last year ata ito. Traffic capital in the world. Anong metropolitan area na nandyan yung pinakamagabagal nga traffic? Last year, Pilipinas number 2. Ngayon, number 1 na. Kasi tinignan yung time travel within a 10 kilometers distance sa isang metropolitan area. Ang Pilipinas is 25 minutes and 30 seconds. Yan ang time travel ng 10 kilometers. Yun na yung pinakamahabang travel. Ibig sabihin, traffic capital in the world, ang
Manila. Okay, nakalimutan ko na yung pumapangalawa. So, yun po ang ating mga record. Ito, i-review na lang natin. Meron ding isang evaluation na nagsasabi, I think mga executives, mga travelers ang nag-nito rate. World's worst airport in the world. Overall, kasi delayed lang itong isa eh. Ito naman is overall evaluation. Ano ang pinaka-worst airport in the world? Nandun pa rin ang Ninoy Aquino International Airport. Traffic capital, na-discuss ko na. Okay, meron pang isang evaluation, yung most dangerous country in the world to live. Yung country most at risk when it comes to disaster. Ni-rate na naman ang ba't ibang countries, I think 660 countries throughout the world. Tinignan yung occurrence ng national disaster, gaano kadalas mabisita ng bagyo, baha, earthquake, sunog, mga natural disaster. At gaano kabilis o gaano kaepektibo yung government measures to mitigate or stop itong mga disaster para maibsan ang paghihirap ng mga tao. Nako, ang number 1 na naman is Pilipinas. Grabe, ang gandang record ng Pilipinas, palaging nagna-number 1 throughout the world. Ulitin ko, okay sana yung number 1 na para sa maganda, kaya lang ito nakakaya. Ano pa yung malala niyong mga top 1 record natin sa buong mundo? Okay, saba. Yung top 1 rice exporting country in the world. Sino? Kanino? Kanong bansa? Pinakamalaking ini-export. Import pala. I'm sorry. Top 1 rice importing country in the world. Philippines. Dati, China. Kasi ang China, ang daming pinapakain na tao. Ngayon, for the past 2 years, Pilipinas na ang world's top 1 rice importing country in the world. Anong ibig sabihin nun? Kung nag-i-import tayo ng bigas, ibig sabihin, mahina tayo sa food production. Bili lang tayo ng bili, kabaliktaran nung panahon ng Marcos Sr., tayo ang nag-i-export ng bigas palabas. Nung kampanyahan, nung 2022 election, marami ang naniwala sa promise ng candidate BBM na gagawin nating 20 pesos lang ang kilo ng bigas. Maraming naniwala. Ako naniwala kasi nagawa ng tatay niya noon. Maganda yung programa niya sa food production, rice production, everything. Bakit hindi makaya ng anak? Ngayon wala. Nabudol tayo. Wala. Mag 3 years ng administrasyon. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin nasaan na yung 20 pesos per kilo na bigas. So, yun. Number 1, rice importing country tayo. Another one, yung Global Peace Index. Sa gaano katahimik ang ating bansa. Dito, although sa buong Southeast Asia, 10 countries ang Southeast Asia, number 2 tayo na pinakamagulong. So, malapit na rin sa number 1. Ang pinakamagulong bansa sa Southeast Asia is Myanmar. Ang Myanmar, parang mga diktador ata ang nandito. Kasi maraming gulo sa Myanmar. So, tayo ang pangalawang pinakamagulong bansa sa buong Southeast Asia. Sa naman, buong mundo, out of 160 countries, number
134 tayo sa ranking. So magulo. Ang number 1, yun ang pinaka tahimik. I think Denmark ata or Norway ang pinaka peaceful na country. Ang Singapore is number 5. Ibig sabihin tahimik. Kaya maraming investors, foreign investors sa Singapore dahil tahimik sila. Tayo, kahit ilang bilyon pa ang gastusin ng Pangulo sa paghikayat ng mga foreign investors, kokonti ang pumupunta dahil isa tayo sa pinakamagulong lugar sa buong mundo. So, ano ba yun? Sana this is a wake-up call sa administration na do more. Di ba? Build better more. O di, good governance more. Konting ano pa. Para makaiwas naman tayo dito sa para palaging top 1 na lang sa buong mundo na top 1 sa kasamaan o kahihiyan.